ka? Bakit ka palagi lumalabas sa panaginip ko? Ako ang lalaki mo. Naglakas loob kang akitin ako? Ang kapal ng mukha mo. Sino ang nagpadala sa iyo? Baby, Guro Babe, pasensya na. Ito, ang matandang ginang ang nagpadala sa akin. Guro 5. Kasalanan ko. Gaya ng dati. Balian mo siya ng kamay. Uwe. Tio 5. Nasaan ang gamot na hiniling ko? Tio Babe. Ang gamot na ito ay may malubhang epekto. Masama ito sa iyong kalusugan. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Wala nang usapan. Mag-ingat ka. Huwag kang mahulog. Tio 5. Ito ba ang babaeng na lagi mong napanaginipan? Oo, kung papasok pa ako ng ilang beses sa panaginip, makikita ko na ang kanyang mukha. Hindi ako titigil sa anumang paraan upang mahanap siya. Siya ay maaari lamang maging akin. Yung baliw na iyon sa panaginip ko, sino siya? Gusto ka raw puntahan ng master. Luhot? Tingnan mo, dahil sa'yo, ang partnership ng pamilya Jiang at Lu ay tuluyang nasira. Tatay, wala naman akong ginagawa. Akala ko nakaugnay ka sa pamilya Lu, pero si Lu Qingzhou pala ay walang kwentang bastardo ng pamilya Lu. Malas ka, ang sitwasyon ng pamilya Jiang ngayon ay kasalanan mo lahat. Tatay, bakit nyo naman nasabi yun kay Qingzhou? Si Qingzhou ay isang mahusay na doktor. Nagpapagaling siya ng may sakit at nagliligtas ng buhay. Paano naging walang kwenta? Huwag kang sumagot sa iyong ama ng mga kalokohang yan. Mula ngayon, gagamitin mo si Lu Qingzhou para mapalapit sa pinuno ng pamilya Lu, si Lu Beye. Siya ang kumokontrol sa buong ekonomiya ng kabisera. Lapitan mo siya, at ang ating pamilya Jiang ay magkakaroon ng pwesto sa kabisera. Tangina mo. Tatay, alam naman ng lahat na si Lu Beye ay isang mabangis na asong ulol. Paano makikisangkot ang inyong anak sa ganoong klaseng tao? Magaling? Nagagawa mong sumagot? Mga guwardiya, kunin ang pamalo. Hahampasin kita ngayon hanggang umamin ka ng iyong pagkakamali. Mahal kong asawa, pakiusap, patawarin mo si Ningning. Si Ningning ay mahina, hindi niya kayang masaktan. Kung hindi ka aalis, hahampasin din kita. Ningning, huwag kang matakot. Nanay? O protektahan ka ni nanay. 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 May tao ba? Bilis. Dalhin si nanay sa ospital. Stable na ang kalagayan ng nanay mo sa ngayon. Kailangan niyang manatili sa ospital ng ilang araw pa para obserbahan. Alagaan mo ang mga sugat mo. Kahit na lahat sila ay Qingzhou. Salamat. Ningning. Sa atin, hindi kailangan ang ganyang formalidad. Qingzhou. Salamat sa nakaraang 2 taon sa lagi mong pagsama sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, Ningning, magpakasal tayo. Pagkatapos nating ikasal, susunduin ko ang nanay mo at dadalhin para tumira sa atin. Simula noon, hindi ka na dapat mabuli niya. si Bukas ay ang handaan ng pamilya Lu. Isasama kita para makilala sila at itatakda natin ang petsa ng kasal. Si fifth uncle ay nasa problema. Kailangan kong pumunta. Sumama ka sa akin. Hindi ako komportable na mag-isa ka. Sige, sasama ako sa iyo. Maghintay ka sa akin sa silid na ito. Huwag kang pumunta kung saan.
Qingzhou? Sino ka? Bitaw-bitaw. Ikaw pala. Babae. Akin ka lang. Ikaw sino ka? Babae? Tumutok. Ningning, maayos ka ba? Ako ayos lang ako. Sino siya? Anong gagawin natin ngayon? Hintayin mo ako dito, huwag kang lumayo, isasama ko si Tio, upabalik sa kanyang kwarto. Si. Ikaw si Lubeye. Bitawan mo ako, baliw kang lalaki. Ako ito. Hindi ka makakatakas. Akin ka lang. Saan ka man tumakbo, hahanapin kita. Natagpuan na kita. Paano ka nangahas na makasama ang ibang lalaki at lihim na nangako ng pag-ibig, Lucky? Panginoong Ikalima. Anong nangyayari? Agad, i-lockdown ang bahay ng mga Lu. Opo, Akin ka lang. Walang ibang pwedeng humawak kahit sa isang buhok mo. Ang tao sa panaginip ko ay siya pala. Ito ang tirahan ng mga Lu. Kailangan kong umalis dito agad. Qingzhou, pasensya na sa abala buong gabi. Tara na agad. Ningning. Kailangan ko pang suriin si Tiyong Ikalima. Sige, mauna na ako. Tumigil ka dyan. Hindi pa kita nakita sa paligid ng tirahan ng mga Lu dati. Umikot ka. Tiyong Ikalima. Siya ay... Ako ang katulong ni Dr. Lu. Tama. Siya ang personal kong katulong. Kakagraduate lang ng kolehiyo. Hindi pa masyadong nakakita ng mundo. Medyo kinakabahan. Itaas mo ang iyong ulo. Bakit di ka tumingala? Para kang may kasalanan. Jilu. Hindi pa nga kita kilala. Paano ako magtatago ng kahit ano? Ikakasal ka? Ito. Ito ay aking personal na bagay. Dahil katulong ka ni Qingzhou. Sige, masahe mo ako. Tito 5. Kaya ko ito. Susuway ka sa akin? Lu, pakiusap, magpakita ka ng respeto. Masahe lang naman. Ano bang iniisip mo, munting katulong? Kung mangahas kang sumunod sa akin, magsisisi ka. Ningning. Lubaye. Masahe mong mabuti. O kaya ipagsisihan ng iyong mapapangasawa iyan. Si. Ako yan. Itong baliw, isang tingin lang makikilala niya ako. Bakit ka nakatayo diyan? Kilala mo ba ang tao? Sa larawang iyon? Hindi. Hindi ko. Kinakabahan ka. Hindi. Hindi ako. Bakit nanginginig ang kamay mo? Nasasabik ako. Unang beses ko palang makakilala ng isang malaking tao gaya mo. Ikaw nga. Ituon mo ang atensyon sa masahe.
Talagang nakatulog siya. Kumusta? Okay ka lang? Nakatulog na siya. Ang insomnia ni Uncle Five ay naging malala na. Kailangan na niya ng gamot para makatulog. Paano mo nagawa yon? Siya, baka hindi siya gaanong nag-iingat sa akin. Wala na. Tara na. Medyo malaki ang tato. Masakit itong tanggalin mamaya. Naisipan mo na ba ito? Oo, sigurado ako. Itato lang ang karakter na Zoe. Basta matakpan ang birthmark na parang paru-paro, hindi mo na ako makikita sa buhay na ito. May tao. Siyasatin si Lu Qingzhou, ang babaeng dala niya. Gusto kong malaman lahat. Oo, Master 5. Master 5, nahanap na namin ang impormasyong hiniling mo. Si Jiang Wanning, ang panganay na anak na babae ng pamilya Zhang. Inabuso siya ng kanyang ama mula pagkabata. 2 taon na ang nakaraan, naging kasintahan niya si Lu Qingzhou. Ang kanyang ina ay na-hospital matapos bugbugin. Hindi ka na makakatakas ngayon. Master 5, dadalo ka ba sa handaan ng pamilya? Hindi. Narinig ko na si Miss Zhang ay naroon din bukas. Ayusin mo. Dadalo ako sa handaan. Kung sakali lang. Hindi ko pwedeng hayaan na makilala ako ng lokolokong iyon. Qingzhou, bakit wala ang iyong ikalimang tiyo? Si ikalimang tiyo ay hindi talaga gusto ng karamihan. Siya ay madalas lumalaktaw sa mga hapunan ng pamilya na ito. Ningning, bakit bigla kang sobrang interesado sa kung nasaan si ikalimang tiyo? Hindi, wala. Nagtataka lang. Ningning, ito ang aking ama. Kumusta, tiyo? Maupo ka. Hayaan mong ipakilala ko ang lahat. Ito ang aking kasintahan, Jiang Wanning. Kumusta sa lahat? Nagdesisyon kami na magpakasal sa 1 linggo. Sana kayong lahat, mga tiyahin at tiyuhin, ay makadalo sa aming kasal. Bakit biglaan? Hindi mo man lang ako kinausap tungkol dito. Para maiwasan ang anumang pagkaantala o pagbabago. Ano? Ayaw mo bang pakasalan ako agad? Gusto ko. Higit sa lahat. Ay naku, Nandito na tayong lahat. Wala kayong hiya. Sa harap ng lahat, nagbubulungan at nagmamahalan. Naiinggit kami sa inyo. Qingzhou, ang galing mo. Ikaw ang una sa mga nakababata na magpakasal. Walang problema. Ako ang unang dadalo. Para makibahagi sa inyong kaligayahan. Siguraduhin yung magkakaroon kami ng apo agad. Ha ha ha, hindi pa ako kasal, at magiging lolo na ako. Paano magiging kumpleto ang kasal ng pamangkin ko kung walang basbas ng kanyang ikalimang tiyuhin? Ikalimang tiyo, andito ka. Hayaan mong ipakilala kita. Ito ang aking kasintahan, Jiang Wanning. ikalimang tiyo. Ano ang tawag mo sa akin? Ikalimang tiyo, magkasing henerasyon kami ni Ningning, kaya tama lang natawagin kitang ikalimang tiyo. Mula kailan ka nakikialam? Ang singsing na nawala sa bahay ko kahapon ay eksaktong kapareho ng nasa kamay mo. Munting katulong? Hindi ka naman tututol na sumama sa akin, di ba? Ikalimang tiyo, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Binili ko ang singsing na ito para kay Ningning. May resibo ako. Ikalimang kuya, wala ka bang paggalang sa akin? Ang iyong nakatatandang kapatid, kahit kaunti?
Wala nang ibang lalaking anak ang nanay ko. Kung mangahas kang makialam, umalis ka sa pamilyang Lu. Ikaw? Alisin siya. Opo, Ginoo. Qingzhou, Huwag kang matakot. Hindi ko hahayaan ang sinuman na kunin ka. Binatang Qingzhou, pasensya na. Qingzhou, Binibining Jiang, huwag mong pahintayin ang ating ikalimang Ginoo. Kung hindi, hindi lang sipa ang gagawin ko sa susunod. sasama ako sa iyo. Huwag mo siyang saktan. Ano ang gagawin mo? Iwan mo si Lu Qingzhou at pakasalan mo ako. Ano ang sinabi mo? Nasa panaginip kita gabi-gabi. Akin ka na. Siya pala ay nagkaroon ng parehong panaginip sa akin. Hindi, masyadong absurd ito. Talagang hindi pwede. Itong baliw na ito ay hindi maaaring sirain ang kasal ko kay Qingzhou. Panaginip lang iyon. Ang tanging mahal ko ay si Lu Qingzhou. Siya lang ang pakakasalan ko. Huwag mo nang isipin. Pag-isipan mong mabuti. Kung lalabas ka sa pintong iyon, gagawin ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat. Ningning, nakalimutan mo na talaga ako. Jiang Wanning, pangako mo bang tatanda kayong magkasama ni Lu Qingzhou at hindi magtataksil sa isa't isa? Bilisan mo. Mas mabilis. Para maging asawa ko na si Qingzhou. Lu Qingzhou, pangako mo bang tatanda kayong magkasama ni Jiang Wanning at hindi magtataksil sa isa't isa? Wa. Tapos na ang seremonya. Magpapalitan ng singsing ang mag-asawa. Teka muna. Anong nangyayari? Bakit nandito si Beye? Biye, may hindi pagkakaunawaan ba? Kahit ano pa man, pamilya tayo. Pwede nating ayusin ito ng pribado. Anong ginagawa mo dito? Ito ang kasal natin. Bilang lalaking ikakasal, paano ako makakaligtaan? Iyo, maupo ka po. Ang biro mo. Hindi ako nagbibiro. Tiyo, kung bisita ka, malugod ka naming tinatanggap. Pero kung may iba kang balak, umalis ka na lang po. Gusto mo akong pigilan? Siningning ang babaeng mahal ko, higit sa lahat ng bagay sa mundong ito. Kung gusto mo siyang kunin ngayon, kailangan mong lampasan ang bangkay ko. Lampasan mo. May tapang ka. Sayang. Sayang. Hindi ka sapat na magaling. Qingzhou, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Loko kang baliw ka. Ningning, pinagalitan mo ako para sa ibang lalaki. Masakit talaga sa puso ko. Lu Beye, baliw ka. Ano bang kailangan kong gawin para pakawalan mo siya? Sumama sa akin. Sa panaginip mo, si Lu Qingzhou lang ang nasa puso ko. Kahit anong banta mo sa akin, hindi ako yuyuko sa iyo. Ganoon ba? Pati ang nanay mo? Ano ang ginawa mo sa nanay ko? Hanggat sumama ka sa akin, makikita mo pa rin siya na ligtas at maayos. Si, Ningning. Ningning. Huwag kang sumama sa kanya. Nakalimutan mo na ba? Ito ang kasal natin. Bibigyan kita ng 5 segundo para magdesisyon. Ningning. Hindi ka sasama sa kanya, di ba? Ningning. Magsalita ka. 5, Ningning. Pinangarap kong pakasalan ka. 4, Ningning, huwag mo akong iwan mag-isa. 1. pasensya na. Ningning. Ito ay sobra na. Hindi. Kung pipigilan mo siya, lahat tayo ay magkakaproblema. Siya ay isang marahas na maniniil. Nag-iingat kami sa bawat kilos sa loob ng mga taon para mapanatili ang aming posisyon. Ginawa mo ang tamang desisyon. Nasaan ang nanay ko?
Ano ang ginawa mo sa kanya? Hindi siya mamamatay sa ngayon. Halimaw ka. Kung may mangyari sa nanay ko, pababayarin kita. Ikalimang Ginoo, bakit hindi mo sabihin sa dalaga na lumalala ang kalagayan ng kanyang ina? Kung alam niyang nagpadala ka ng pinakamahusay na medical team sa mundo para alagaan ang kanyang ina, tiyak na patatawarin ka niya. Kapag magaling na ang nanay niya, saka natin sabihin sa kanya. Hindi kailangan madaliin. Ayokong malungkot siya. Ngunit ngayon ay may maling akala ang ginang tungkol sa'yo. Ano? Pinagdududahan mo ba ang desisyon ko? Hindi ako maglalakas loob. Sa tabi ko lang, siya ay tunay na ligtas. At malaya sa anumang pinsala. Ginoo, may masamang nangyari. Ang dalaga ay tumakas sa kasal kagabi sa publiko. Yan ang malas. Sinabi ko sa kanya na huwag pakasalan si Lu Qingzhou, ngunit nagpumilit siya. Ngayon, ang galing. Lubos niyang na-offend ang pamilya Lu. Siya ay isang panganib. Hindi na siya maaaring manatili dito. Ano ang ginagawa mo? Umalis ka. Kailangan kong lumabas. Ginang. Nag-utos si Master 5. Hanggang sa magpasya kang pakasalan siya. Papayagan kanyang umalis. Ito ay ilegal na pagkakakulong. Miss Jiang. Sa buong Jingdu, ang aming Master 5 ang may huling salita. Ikaw. Ang pamilya ni Master 5 ay makapangyarihan. Nagbigay na siya ng mga utos. Ang mga antigong klorera na ito, Miss Jiang, huwag kang mag-atubiling basagin ang mga ito. Lumabas kayo lahat. Ayokong makita ang sinuman sa inyo. Opo. Kailangan kong makahanap ng paraan upang makita si Qingzhou sa lalong madaling panahon at ipaliwanag ang lahat sa kanya. Tai, bakit ka nandito? Sinusundo mo ba ako? Huwag mo akong tawaging tay. Wala akong anak na tulad mo. Bakit? May lakas ka ng loob na magtanong? Ang relasyon mo sa lalaking iyon ay kumalat na sa buong Jingdu? Sinira mo ang reputasyon ng pamilya Jiang? Tai, hindi ko ginawa. Napilitan ako. Nagsisinungaling ka pa? Alam ko nang mababa ka mula pa sa simula. Dapat pinatay na kita noong ipanganak ka. Ngayon, papatayin kita. Anak na walang utang na loob. Hindi ko ginawa. Hinayaan kang tumakas kasama ang isang walang kwentang lalaki. Tigil! Sino yan? Anong tapang mong makialam sa mga gawain ng pamilya Jiang? Lu, Mr. Lu, bakit ka naparito? Luki. Lu, Mr. Lu, pinagdidisiplina ko ang anak ko. Hindi ko talaga alam na nandito ka at na-offend kita. Gago ka. Magpaliwanag ka kay Mr. Lu ngayon? Bantayan mo ang tono mo kapag kausap si Mrs. Lo. Hey, anong Mrs. Lu? Siya. Babae lang siya na, sa kasal, tumakas kasama ang ibang lalaki. Isang pokpok. Tanga, si Miss Jiang ang asawa ng ating fifth master. Ano? Mr. Lu, patawarin mo ako, maging mapagbigay ka, maawa ka. Kung alam ko lang na si Waning ay asawa mo, ako hindi ako maglalakas loob. Pilayin lahat. Oo. Mr. Lu, wag, pakiusap. Waning mali si tatay. Sa harap ni Mr. Lu, maganda kang salita para kay tatay. Paano mo nagawang hawakan ng madam? Pakawalan mo siya. Tatay ko pa rin siya. Sapat na ang isang kamay. Napakabait ni Ningning. Pero ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang paghawak sa iyo. Ningning, lahat ng nananakit sa iyo dapat mapunta sa impyerno. Ikaw, ano ang gagawin mo? Sabi ko na nga ba, malas ka. Nagdudulot ng kapahamakan sa aming pamilya Jiang. Sana ikaw na lang ang namatay ng bata. Paano mo siya nagawang tawaging malas? Wag kang lalapit pa. Tama na. Siya ang aking ama. Kailangan mo ba siyang itulak sa dulo? Halikan mo ako. Pagkatapos, pakakawalan ko siya. Kalad ka rin siya. Palayo. Opo, Ginoo. Kung ayaw mong mamatay,
sabihin mo sa akin ng totoo kung ano ang gusto ng ating ginang. Sige, Lu, Amo Lu. Kung babaan mo lang ang iyong pagmamalaki, tiyak na mapapasakamay mo siya. Iyon lang. Si Ningning ay mahilig sa matatamis. Mahilig siya sa mga bata, mahilig siya sa asul. Mas tumutugon siya sa kabaitan kaysa sa dahas. Gusto niya ang tulad ni Lu Qingzhou, ang mahinahon at magalang na uri. Si Lu Qingzhou, ha? Putulin ang dila niya. Amo Lu. Wag, pakiusap. Amo Lu. Kung hindi lang dahil kay Ningning, ang walang kwenta mong buhay ay matagal nang kinuha. Kalad ka rin siya palayo. Opo, Ginoo. Ginang, bukas ay kaarawan ni Panginoong Ikalima. Maaari mo bang samahan siya? Mula nang pumanaw ang ama ni Panginoong Ikalima, hindi na niya ipinagdiwang ang kanyang kaarawan. Baliw na iyon, hindi karapat-dapat na ipagdiwang ang kaarawan. Kung hindi dahil sa kanyang hirap sa pagtulog, ang init ng ulo ni Panginoong Ikalima ay hindi magiging ganoon kasungit. Ginang, si Panginoong Ikalima ay tunay na hindi masamang tao. Ginang, nakikiusap ako sa iyo. Ikaw lang ang makakaya na tulungan siyang makatulog, kahit sandali. Baka mabago mo siya. Ikaw ang gumising kay Ningning para sa almusal. Panginoong Ikalima. Ako. Iyon. Mukhang hindi angkop. Iyan ay utos. Panginoong Ikalima. Walang laman ang silid. Si Miss Jiang ay tumakas. Hanapin ang bawat sulok ng villa, masusing hanapin ang lahat ng lugar, sa loob ng 5 minuto. Gusto kong malaman ang kanyang kinaroroonan. Kung hindi, kayo ang mawawala. Naunawaan. Ningning. Ikaw lang ang maaaring maging akin. Hindi ka tumakas. Ang mga guwardiya ay nagbabantay sa lahat ng dako. Saan ako makakatakas? Nakakaawa naman. Ang mga longevity noodles na ginawa ko para sa iyo. Lahat ay nasira. Pansit? Ang mga noodles na ito ay ginawa para sa akin. Sa bahay na ito may isa pang nagdiriwang bukod sa iyo. Tatapusin ko ang mangkok na ito ng noodles. Marumi na ngayon, hindi na makakain. Lalabas ako at bibili para sa iyo. Isang angkop na regalo sa kaarawan. Hayaan si Lucky, nasamahan ka. Hindi na kailangan. Hindi ko gusto na binabantayan. Paano kung tumakas ka? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Ningning, siya. Siya ay tumutugon sa lambing, hindi sa puwersa. Siya. Magtitiwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Bago maghating gabi, tiyak na babalik ako. Upang ipagdiwang ang iyong kaarawan, kasama ka. Guravo. Dapat ba tayong magpadala ng isang tao upang lihim na sumunod sa babae? Hindi na kailangan. Batila. Ningning, wag mo akong lokohin. Ningning. Alam kong darating ka. Kaya araw-araw, dito ako naghihintay sa'yo. Sa wakas, nakuha na kita. Alam ko na iyong baliw hindi madaling sumuko. Qingzhou, tungkol sa nangyari sa kasal noong araw na iyon, pasensya na. Hindi mo kasalanan. Kung may dapat sisihin, si Tio Limang iyon. Ningning. Bisa ba? Magtanan tayo. Magtanan. Napag-isipan ko na. Kung hindi tayo aalis, kasama si Tio Limang, hindi tayo magsasama. Kunin natin si Tia, at umalis sa kabisera ng magkasama. Talaga bang handa ka, para sa akin, bitawan ang pagkakakilanlan mo bilang miyembro ng angkan ng Lu? Para sa akin, ikaw ang sa mundong ito, pinakamahalagang kayamanan. Para sa angkan ng Lu, bastardo lang ako. Sige, sasama ako sa'yo. Hindi ka pa kumakain, di ba? Kukuha ako ng pagkain para sa'yo. Tio Limang. Alas 12 na. Ang ginang, dapat siya. Hindi pa tapos ang oras. Ipinangako niyang babalik siya. Bago maghating gabi, tiyak na babalik ako para ipagdiwang ang kaarawan mo. Titiwala ako sa iyo ngayon lang. Jiang Wanning, nagsinungaling ka talaga sa akin.
Ningning, malapit na tayo sa ospital. Pakiramdam ko sobrang maayos ng lahat. Ningning, wag mo nang isipin yan. Nagpalit kami ng taxi ng 3 beses nung umalis kami. Sa mga liblib na daan kami dumaan, hindi tayo mahahanap ni Fifth ang Aray, Bitawan mo ako. Bitawan mo, gago ka. Kung patuloy kang lumalaban, gagawin ko ito sa harap ng iyong syota at kukunin kita. Sa akin mo na lang ilabas, ako ang nagmungkahi na tumakas tayo. Paano kita masasaktan? Ang dapat turuan ng leksyon ay ang taong sinubukang alisin ka sa akin. Pilayin ang kamay niya. Opo. aray. 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 Wag. Si Qingzhou ay isang doktor. Hindi mo siya pwedeng sirain. Ning. Aalis ka pa rin ba sa akin? Hindi ako tatakas. Hindi na ako tatakas ulit. Pakiusap. Patawarin mo siya. Tigil. Uwi na. Ning. Huwag kang pumunta. Hindi siya mamamatay. Pamangkin mo siya. Kaya, bakit niya ginulo ikaw, ang kanyang ikalimang tiya? Iyan ang nangyayari kapag lumalampas siya. Ang pagtakas ay kasalanan ko. Bakit mo sila pinaparusahan? Hindi sila naging masipag sa kanilang pag-aalaga, kaya gusto mong takasan ang lugar na ito. Ikaw. Fifth Master, ayos ka lang ba? Madam, sa halip na mag-alala sa mga alila, dapat kang humanap ng paraan upang pasayahin ang Fifth Master, mas mabuti para sa lahat. Madam. Kung tungkol sa mga tagapaglingkod, maari kang umalis. Lahat ng ito ay malinaw na kasalanan mo. Bakit mo palaging isinasali ang mga inosenteng tao dito? Sinisisi mo ba ako? Huwag mong hayaang marinig ko na sabihin mo ang isang salita tungkol sa pag-aalaga sa iba. Eto na. Pumunta ako para humingi ng tawad sa iyo. Pasensya na. Hindi ako nakaabala para sa iyong kaarawan. Kaya, balak mo akong bayaran gamit ang iyong katawan? Pumunta ako para ipagdiwang muli ang iyong kaarawan kasama ka. Sa tingin mo mahalaga sa akin iyon? Ning. Alam mo kung ano ang pinakagusto ko. Pumasok ka. Sa tingin mo ang isang cake ay makakabili sa akin? Ning. Minamaliit mo ba ako? Ako mismo ang gumawa ng cake na ito. Kung hindi mo ito kakainin, itatapon ko ito ngayon din. Ngunit gusto kong ikaw mismo ang magpakain sa akin. Sige. At kailangan mong paalisin ang mga alipin. Wala na ang cake. Panahon na para sa ibang bagay. Tapos na ang cake. Sana tuparin mo ang iyong salita. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming isama. Ang gusto ni Liu Beiye, nagkaroon na ba siya ng hindi nakuha sa lahat ng mga taon na ito? Tara na. Liu Beiye, lahat ito ay gawa mo. Hindi mo ba sinabi na maayos ang lahat? Nabigo ako sa'yo. Sa loob ng 1 buwan. Kung hindi pa rin gumagana ang iyong mga paraan, ako na ang bahala. Narinig mo ba? Si Lu Qingzhou ay nakiusap sa lahat ng nakatatanda ng pamilya Lu. Walang kahit isang nangahas na tumulong sa kanya. Sa buong Jingdu, sino ang maglalakas loob namang insulto kay Panginoon Ikalima?
Pero napakaswerte ni ma'am na may 2 lalaki mula sa pamilya Lu na mahal siya. Ano ang pinagsasabi mo? Ma'am, May nangyari ba kay Qingzhou? Ma'am, pakiusap po wag mong sabihin kay Panginoon Ikalima. Ako ang nagsabi nito. Kung hindi, patay na ako. Pero kailangan ko ang tulong mo para makaalis dito. Qingzhou. Lu Beye. Paano siya nakarating dito? Pumasok ka nga hindi ka man lang nagbuhos ng tsaa. Kung magpapatuloy ito, malalaman din tayo. Ano ang gagawin natin? Yung bagay na hiniling ko sa iyo na pag-isipan. Naisip mo na ba? Si Ningning ay isang tao, hindi isang bagay. Kahit anong alok mo, hindi ako makikipagpalit. Sayang. Walang ibang pagpipilian. Punan mo ng kahit anong halaga ang tseke. Isa itong huling. Limos. Qingzhou, huwag kang gumawa ng kahangalan. Ako ito. Ningning. Tumakas na tayo. Nagdesisyon na ako. Hanggat makakasama kita, pupunta ako kahit saan. Ayaw ko nang makita kang naghihirap. Ningning. Hindi tayo makatakas. Hanggat narito si Lu Beye. Buong kabisera ay nasa ilalim ng kanyang bantay. Ano ang dapat nating gawin? Ningning, pwede mo ba akong tulungang nakawin ang personal na selyo ni Lu Beye? Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin na makakasakit sa kanya. Gusto ko lang siyang mawala saglit. Sige, malapit na ang bukang liwayway. Kailangan ko nang umalis ngayon. Ningning, ilalayo kita mula sa demonyong iyon, Lu Beye. Hanggat mahal pa ako ni Ningning, ang lahat ng sa iyo ay magiging akin din. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Bago bumalik si Lu Beye, Bumalik ka sa pamilya Lu. Ma'am, sumakay ka sa kotse. Hinihintay ka na ni Master 5. Alam mo pala na nandito ako sa simula pa. Alam ko simula nang magtimpla ka ng tsaa. Bakit hindi mo ako inilantad agad? Ang huli mong pagkikita sa kanya, pinayagan ko iyon. Ano ang ginawa mo kay Qingzhou? Binigyan ko na siya ng pagkakataon. Nagkamali siya ng akala na maaari kang kunin dahil hindi niya pinahahalagahan ang kanyang buhay. Kaya ko lang siyang ipawala sa mundong ito magpakailanman. Pero kung makikipagtulungan ka sa akin, baka payagan ko pa siyang mabuhay. Ningning, Lahat ay nakasalalay sa iyong desisyon. Hanggat handa kang patawarin siya, pumapayag ako sa kahit ano. Ito ang Milan Fashion Show, ang pinakabagong koleksyon. Pumili po kayo, Mrs. Lu. Madam, medyo komplikado ang clasp ng damit na ito. Papasukin mo ako para tulungan kang magpalit. Hindi na kailangan. Ako na lang magpapalit. Kung ang baliw na ito makita ang tattoo sa aking collarbone, tiyak na gagawin niyang mawala si Qingzhou mawala sa mundong ito. Fifth Master, ito ang singsing na iniwan ng iyong ama para sa iyo. Ang kanyang huling hiling ay para sa iyo na isuot ang singsing na ito at masaksihan ang iyong pinakamahalagang sandali. ngayon na ang oras. Pagkatapos nito, ilipat ang lahat ng aking ari-arian kay Ningning.
Fifth Master, alam ni Madam ang iyong nararamdaman, tiyak na maaapektuhan siya. Tapos ka na bang magpalit? Nagbago na lahat. Maganda. Ngayon, masasabi mo ba sa akin kung saan mo ako dadalhin? Hemp. Sa rehistro ng kasal. Ano ang sinabi mo? Ning, huwag mong kalimutan. Si Luching Joe ay nasa aking kamay pa. Wala kang pagpipilian. Miss, ngumiti. Ning, akin ka na sa wakas. Bitawan mo. Hindi. Ay nako. Ma'am, inutusan ni Fifth Master na huwag kang lalabas ng iyong kwarto ngayong gabi. Saan siya pumunta? Ma'am, hindi namin masabi. Kung hindi mo sasabihin sa akin, sasabihin ko na sinaktan mo ako. Ma'am, mangyaring huwag gumawa ng anumang kagaguhan. Hindi rin namin alam. Si Fifth Master ay galit na galit. Sinabi niya na siya ay personal na aasikaso sa isang tao. Ma'am, saan ka pupunta? Huli na para sundan siya ngayon. Kailangan kong makipagsapalaran. Fifth Master, Tawagan agad ang isang doktor. Wag. Saktan. Si Qingzhou. Si, ipinapangako ko sa iyo. Bilisan mo. Tubig. Anong nangyayari? Bakit namamaga pa rin? Wow, Master Wow. Ang gamot ay nangangailangan ng oras para gumana. Ang sugat ni Madam ay may namuong dugo. Medyo matagal pa bago mawala ang pamamaga. Walang kwentang basura. Ako. Mas mabuti na ako. Ano ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa ibang bahagi? Hayaan mo nang umalis ang doktor. Lumabas ka. Pagkatapos masaktan, marami akong naisip. Siguro ikaw ang pinakamabuti para sa akin. Ning. Hindi na ako tatakas pa. Pakiusap, patawarin mo ang mga inosenteng tao, okay? Sige. Sa ilang araw, kapag gumaling ka na, magdaraos ako ng kasalan ng siglo. Gusto kong lahat, makita kang pakasalan mo ako. Hindi ko akalain na matutulog siya ng napakadali sa tabi ko. kumusta? Walang sumunod sa'yo, tama? Si Lubeye ay tulog na. Si Lucky at ang mga katulong pinauwi ko na rin sila. Magaling. Ningning, nahanap ko na ang lokasyon ng safe. Alam mo ba ang password ni Lubeye? Maaari kong subukan.
Ang kaarawan ni Lubeye ay noong nakaraang araw. Paano nangyari ito? Anong araw pa ang mas mahalaga kaysa sa kanyang huling kaarawan? Talagang ito ang araw ng aming kasal. Ning-ning. Maaari na tayong umalis. Huwag ka nang lumapit. Ning-ning. Niloko mo na naman ako. Patayin mo ako. Kaya mo ba? Lubeye, pakiusap, pakawalan mo na ako. Gusto ko lang makasama si Qingzhou. Mamuhay ng payapa at masaya. Ikaw at siya, payapa at masaya, mabuhay sa buong buhay. Ako, ano na? Ning-ning. Huwag mong kalimutan. Ngayon lang tayo nagpakasal. Legal tayong protektado bilang mag-asawa. Hindi kita kailanman naging nasa puso. Pinilit mo ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makasama ka. Kung mamamatay ka, mamamatay ako kasama mo. Sa ganon, sa impyerno, magkasama pa rin tayo. Huwag mo akong pilitin. Pakawalan mo na kami ni Qingzhou. Kung hindi, papatayin kita sa sarili kong mga kamay. Narito ang puso ko. Itutok mo ng tama. Balis ka. Loko ka. Fifth Master. Para bakit? Ning-ning. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Sinabi niya na susundan ka niya hanggang impyerno. Kung mamamatay lang siya saka tayo magiging malaya, Master 5. Arestahin silang dalawa. Oo. Miss Jiang. Binaliwala mo ang tunay na damdamin ni Master 5. Hindi siya mamamatay. Hindi siya maaari. Madam. Gising na si Master 5. Hinihiling niya na manatili ka sa kanya. Lubeye. Kukunin ko ang doktor. Alam ko, ang katawan ko. Pero marami kang dugo. Hindi ako mamamatay. Tulungan mo ako. Hindi ito ang oras para diyan. Iniisip mo pa rin iyan. Kung hindi, ang mga matatandang fox ng pamilya Lu ay hindi ito hahayaan. Mr. Joe, hindi ka dapat nandito. Sa ganitong malaking pangyayari kay Chairman Lu, kailangan ko siyang makita. Chairman Lu, medyo panatag kayo? Lumabas ka. Ayos ka lang. Ning-ning, nag-aalala ka ba sa akin? Hindi, nag-aalala lang ako na kung mamatay ka dahil sa akin, hindi ko nakakayanin mabuhay kasama ang sarili ko. Ning-ning, napakalupit mo pa rin. Master Wu, okay ka lang ba? Master Wu, hindi mo dapat panatilihin ang ganyang babae sa tabi mo, mamamatay ka sa kanya, maaga o huli. Isa pang salita. At ipaputol ko ang dila mo. Master Wu, kahit patayin mo ako, kailangan ko pa rin itong sabihin. Huwag mong isipin na dahil 10 taon kang kasama ko, pwede mo nang labagin ang aking mga hangganan. Karapat-dapat akong mamatay sa pagsuway kay Master Wu. Nakikiusap ako, Master Wu, alang-alang sa aking kamatayan. Pakinggan mo ang aking payo. Sabihin mo sa kanya na tumigil. Iniisip ka lang niya.
Siya mismo ang pumili nito. Lu Beye, hindi mo ba naiintindihan? Dahil napakadominante mo at hindi makatao. Kaya walang posibilidad sa ating dalawa. Miss Jiang, kung may sasabihin ka, sabihin mo sa akin. Huwag mong saktan si Master Wu. Alam mong si Master Wu ang pinakamahalaga sa'yo. Siya. Bibigyan kita ng kalayaan. Sige, umalis ka na. Pero kailangan kong manatili ka sa tabi ko ng isang buwan. Kapag natapos na ang panahon, kung hindi ka pa umiibig sa akin, bibitawan na kita. Sige, sumasang-ayon ako. Pero kailangan mo ring pigilan si Lucky. Huwag mong saktan ang sarili mo. Siya. Narito na lahat ng gamot na kailangan ni Master Wu. Madam, Mananatili ka sa tabi ni Master Wu ngayong gabi para mas madali ang pagpapalit ng kanyang benda. pasensya na sa abala. Ganyan ang trato niya sa'yo at iniisip mo pa rin siya. Madam, iniligtas ni Master Wu ang buhay ko. Sa mga nakaraang taon, kung hindi dahil sa kanyang insomnia, hindi magiging ganito ang kanyang ugali. Hindi ko akalain na bukod sa pagiging marahas at malupit, si Lu Beye ay may ibang bahagi na walang nakakaalam. Masakit ba ng husto? Ginoong Lu, kung handa kang ibaba ang iyong pride, tiyak na maaakit siya sa'yo. Masakit ng husto. Saka ako magiging mas malumanay. Hindi na ito masakit. Bastos. Ikalimang Ginoo, gaya ng nahulaan mo, si Lu Qingzhou ay sinagip ng isang misteryosong tao. Isang bagong miyembro ng pamilya Lu, na wala pang 2 taon sa pamilya, ay may ganoong kalakas na suporta bilang kanyang sandigan. Kahanga-hanga talaga. Ikalimang Ginoo, kailangan mo ba? Hindi na kailangan. Wala siyang magiging. Ang tunay na nagbabanta sa akin ay ang kapangyarihan sa likod niya. Baye? Takbo! Sa wakas, nagpakita sila. Inaantay ko na ang araw na ito. Sa mahabang panahon na. Kakacheck ko lang. May panahon pa siya para makipaglandian sa isang babae sa silid ng ospital. Ayos na ayos siya. Lu Beye, napakaswerte mong buhay ka pa. Nakatakas ka ng paulit-ulit. Kalokohan. Ikaw lang ang nag-iisa kong anak na lalaki. Kung may mangyari sa iyo, paano ko haharapin ang iyong ama sa kabilang buhay? Kaya ikaw ang kasintahan ni Beye? Ako ang kanyang ina. Sumama ka sa akin. Si, Binibini Jiang, hindi kita sinisisi. Bilang kanyang ina, syempre alam ko kung anong uri siyang tao. Ginang. Warning, hindi ako nagsasalita para kay Beye. Mahirap ang buhay ng batang ito. Nawalan siya ng ama noong 10 taong gulang. Nakita niya ang masasamang tao na pumatay sa kanyang ama gamit ang sarili niyang mga mata. Ang kanyang sakit ng ulo, nagsimula noong panahong iyon. Noon ay nasa ibang bansa ako, abala sa isang negosyo. Pagbalik ko, ang kanyang ama ay wala ng malay, at siya ay nawala. Nang makita ko siya ay nakayukyok sa isang sirasirang templo. Buong katawan niya ay namamaga dahil sa sobrang lamig. Walang bahagi na hindi naapektuhan. Sabi ng mga doktor ay wala ng pag-asa, ngunit nakaligtas siya. Ngunit pagkatapos nun, palagi siyang nagkakaroon ng bangungot at hindi na nagkaroon ng mahimbing na tulog muli. Ginang, ano ang ginagawa mo? Waning, nakikiusap ako sa iyo. Manatili ka sa tabi ni Beye.
Naghanap ako sa ibang bansa ng maraming taon ngunit hindi nakita ang lunas sa kanyang hirap sa pagtulog. Kinailangan kong makipagsabuatan sa mga doktor upang itago kay Beye na wala siyang maraming oras na natitira. Lahat ng doktor ay nagsasabi hindi siya mabubuhay ng lampas sa 30. Ano? Mga taon ng paghihirap ay sumira sa kanyang katawan. Ginang Lu, hindi ko iyan mapapangako sa iyo. Parang hindi ka naman taong walang puso. Kung mayroon kang lihim na problema, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin. Kung makakatulong ako, Madam, si Lubeye ay ginagamit ang aking ina para takutin ako. Ito, hindi ko siya mapapatawad kailanman. Pasensya na. Si Beye ay hindi mukhang gagawa ng ganyang kalokohan. Malamang may maling pagkakaintindi. Anak, minsan, ang naririnig mo sa tenga ay hindi naman totoo. Dapat mong makita gamit ang puso at husgahan. Kunin si Ningning. Para saan? Hindi ako ganyan kaliit. Hindi ko bubulihin ang iyong syota. Kung may ginamit siyang panakot sa iyo, sabihin mo lang. Okay lang ako. Siguro tama si Madam. Ang ilang bagay, ang naririnig mo, ay hindi naman totoo. Ningning, nagbago ka. Paano ka naging sobrang lapit sa demonyong ito? Mualang-galang na. Dr. Lu, bumalik ka na sa trabaho mula sa sick leave. Tulungan kita pabalik sa ward. Dr. Lu. Dr. Lu. Pasensya na. Napagkamalan lang kita. Akala ko nakita ko ang asawa ko. Ikaw at si Miss Jiang, kasal na ba kayo? Ang galing. Ang nanay ni Miss Jiang kamakailan ay dinala sa ospital namin dahil sa malubhang sakit. Mabuti nandito ka. Ang nanay ni Ningning ay may sakit. Bakit hindi mo sinabi na bumangon ka? Kailangan kong pumunta sa banyo. May mga sugat ka. Dapat kang mag-ingat. Kaya ba ni Ningning tulungan akong pumasok sa banyo? Ako, Nahihiya ka ba o ano? Ikaw ang nanakit sa akin gamit ang sarili mong kamay. Gusto ko ng kabayaran. Hindi naman sobra, di ba? sige, tutulungan kita. Huwag kang magloko. Ang lokasyon ng telepono ni nanay ay nasa ospital. Kailangan kong pumunta at tingnan ko mismo. Sino? Ningning. Ako ito. Xingjo, nakatakas ka? Gusto ni Lubeye na patayin ako ng direkta. Kung hindi nagdala ng mga tao ang aking ama at dumating sa tamang oras para iligtas ako, maghihiwalay tayo magpakailanman. Nangako si Lubeye na hindi kanya gagawa ng problema. Hindi dapat. Ningning, paano ka maniniwala sa mga salita ng isang demonyo? Pero, Ningning. Hindi ka ba? Naaawa sa kanya dahil nasaktan siya? Huwag kalimutan na sa kanya pa rin ang iyong ina. hindi ko nakalimutan. Sumama ka sa akin. Anong nangyari sa pulso mo? Wala. Wala. Na hindi na ako maaaring maging doktor. Lubaye.
Si Ningning ay akin lang. At ang pamilya Lu ay akin lang. Ginawa ba niya iyon? Sinira niya ang buong buhay mo. Ningning. Okay lang. Ikaw ang lahat sa akin. Kahit walang kamay, masusuportahan pa rin kita. Hindi mo pa alam. Pero ang iyong ina ay may advanced na leukemia. Ang matagal pang bihag ay maaaring pumatay sa kanya. Paano ito nangyari? Ningning. Magtiwala ka sa akin. Kung handa kang tulungan ako, maililigtas kita at ang iyong ina. At dadalhin ko kayo sa malayo. Gagawin ko. Ano ang kailangan kong gawin para iligtas ang nanay ko? Ipainom kay Lubeye ang gamot na ito. Pagkatapos, magkakagulo ang buong ospital. Dadalhin ko ang nanay mo sa gitna ng kaguluhan. Nakamamatay ba ang gamot na ito? Hindi. Ningning, paano ko hahayaan na maging pumatay ka? Sige, susundin ko ang sinabi mo. Kailangan mong dalhin ang nanay ko bukas. Ningning, wag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Sa pamamagitan lamang ng pag-alis kay Lubeye, tayo ay magkakaroon ng kinabukasan. Nanay, huwag kang matakot. Gagawin ko ang lahat para iligtas ka. Magpabenda ka ng sugat mo. Sige, gusto kong si Ningning ang magbenta nito para sa akin. Master Wu, ang iyong pisikal na kondisyon ay hindi pinapayagan ang bone marrow transplant. Ito ba ay sulit para sa nanay ng binibini? Tigilan mo ang kalokohan. Hanggat mapoprotektahan ko ang mga tao na gustong protektahan ni Ningning, lahat ay sulit. Hindi ka pa kumakain ng hapunan. Nagluto ako ng lugaw para sa iyo. Ningning, napaka-considerate mo. Anong problema? Dahil ito ang una mong paggawa ng lugaw para sa akin, Ningning, hindi ko kayang inumin. Madam, ano ang ginagawa mo? Ningning, ang lamig ng mga kamay mo. Huwag mong sabihin na nilason mo ang lugaw. Miss Jiang, paano mo nagawa ito? Alam mo ba kung ano ang isinakripisyo ng Fifth Master para sa iyo? Bakit? Dahil hindi nakakapanghinayang ang pagkamatay mo. Gusto mo rin ba akong mamatay, Ningning? Tama. Kung hindi dahil sa iyo, hindi magiging madilim ang buhay ko. Lubeye, sana hindi na lang kita nakilala. Mamatay ka na ngayon. Fifth Master, tulong. Tawagin ang doktor. Ningning, paano nangyari ang paglalagay ng lason? Ningning, magaling ka. Hintayin mo ako sa hagdanan ng Zone B, ilalabas kita rito. Kumusta ang nanay ko? Naipasok ko na siya sa kotse. Ningning, tara na. Ningning. Nag-aalala ako kay Lubeye. Babalik ako para tingnan. Ningning, isang demonyong katulad niya na may sala sa lahat ng krimen, mas mabuti kung patay na siya. Bakit ka ba nagmamalasakit kung mabuhay siya o mamatay? Ang kamay mo. Nagsinungaling ka sa akin. Qingzhou. Hindi ka dati nagsisinungaling sa akin. Hindi ka naman dati ganyan kawalang paki sa buhay. Bakit? Wala akong ibang pagpipilian dahil kay Lubeye. Ningning, sumama ka sa akin. Ito na ang tanging pagkakataon natin para makatakas sa kanyang kontrol. Pasensya na.
Pero hindi ako makakasama. Ningning. Walang kwenta kang tao. Yung babae hindi naman nilason si Lubeye. Nasira ang plano mo. Imposible. Maliwanag na dinala si Lubeye sa silid pang emerhensya. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Dinadala ko siya, syempre. Ang babaeng ito ay kay Lubeye tanging kahinaan. Palagi kang nag-aatubili. Kailan mo ba matatapos ang mga bagay? 2 taon ng pagpaplano? Hindi ba ito lahat para sa sandaling ito? Ningning, para tayong magkasama magpakailanman. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Kung gusto mong mabuhay, akitin mo si Lubeye dito ngayon. Sino ka? Anong gusto mo? Anong ginagawa mo? Para ipagpalit ang walang saysay mong buhay para kay Lubeye, syempre. Alam ng lahat sa kapital na ang baliw na si Lubeye ay pinahahalagahan ka higit pa sa sarili niyang buhay. Huwag mo na subukan. Balak na ni Lubeye na hiwalayan ako. Walang silbi ang kidnapin mo ako. Babaeng hayop, matapang ka pa? Kung walang silbi, malalaman natin agad. Kung hindi ka magsasalita, may paraan ako para pilitin ka. Anong ginagawa mo? Ang taong pinapahalagahan ni Lubeye ay siya. Ang saktan siya ay maaaring mag-backfire. May paraan ako para sumunod siya. Nanay. Anong gagawin mo sa nanay ko? Patayin siya sa harap mo, syempre. Isang taga lang. At magiging bangkay na ang nanay mo. Wag. Gawin mo ang sinasabi namin. At akitin mo si Lubeye dito. Gagawin ko. Basta pakawalan mo ang nanay ko. Lubeye. Ningning. Lubeye. Gusto kitang makita. Nasaan ka? Sa bodega sa silangang labas. Gusto lang kitang makita ng mag-isa. Siya. Nasiyahan ka na ba? Hindi inakala na si Lubeye ay maaakit din sa isang maganda. Mas mabuting manalangin ka na dumating siya. Kung hindi, kukunin ko ang magandang mukha mo. At lalaslasin. Layas. Master Lu, kahina-hinala ang tawag ng babae, hindi ka pwedeng pumunta. Ano naman? Master Lu, kahit gaano kahalaga ang babae, hindi siya dapat maging dahilan para isugal mo ang buhay mo. Makinig ka. Lahat ng aking ari-arian ay nailipat na kay Ningning. Mula ngayon, siya na ang tunay mong amo. Ang kanyang buhay ay 10,000 beses na mas mahalaga kaysa sa akin. Master Lu, Huwag kang matakot, Ningning. Anong oras na? Bakit wala pa siya? Hindi na siya darating. Anong ibig mong sabihin? Ikaw mismo ang nagsabi. Kung ikukumpara sa kanya, isa lang akong walang kwentang pokpok. Sino ba ako para maging karapat-dapat na isakripisyo niya ang buhay niya para sa akin? Kung hindi siya magpakita, ikaw at ang nanay mo ay parehong mamamatay dito. Wala pa rin. Ano ngayon? sandali. Tiyak na darating siya.
Lumayo ka. Mga gago, hinahanap mo to. Pinapangahas mo akong salakayin ng patago, papatayin kita. Bubugbugin kita ngayon hanggang lumpo ka. Nanay, walang kwenta ang anak mo. Hindi kita mailigtas. Sa susunod na buhay, maging mag-ina na naman tayo. Pinapangahas mong hawakan ng babae ko? Patay ka na. Manatili ka diyan. Kung isa pang hakbang at papatayin ko muna ang babaeng ito. Hindi. Manatiling tahimik. Lubey, baliw ka. Bakit ka pumunta kahit alam mong bitag ito? Ang mga salita ni Ningning, paano ko hindi pakikinggan? Wala kang karapatan na tawagin siya ng ganyan. Lubaye. Pinangarap ko ang araw na ito. Hindi ba ikaw ang golden boy? Inalis ka sa iyong pedestal, anong pakiramdam na yurakan sa ilalim ng paa? Ibinigay ko na sa iyo ang aking buhay. Siya ay isang babae na pinilit ko, nakakulong sa tabi ko. Na pakawalan mo siya. Si. Hanggat pinapatay mo ang iyong sarili, pakakawalan ko siya agad. Hindi. Huwag. Ningning. Malaya ka na. Lubaya. Anong gagawin natin? Dumudugo ka ng sobra. Anong gagawin natin? Takbo. Hindi ako aalis. Wala akong pupuntahan. Lubeye, gumising ka. Gumising ka. Anong ginagawa mo? Alam ng mga nakatataas, mag-aalangan ka. Sinasabi ko sa'yo, itong 3 tao ngayon, dapat mamatay dito. Baliw ka ba? 3 buhay ito. Nakagawa na tayo ng isa. Anong 2 pa? Kung ayaw mong tumakbo, dito ka mamatay, kasama nila. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Baliw ka. Gusto mo bang masunog ng buhay? Nanay. Lubaye, kailangan mong hintayin ako. Sasayangin mo ba ang buhay mo? Isang mang-aagaw na tulad mo na tinatrato ang buhay na parang basura, hinding-hindi maiintindihan. Paano? Ikaw pala? Ningning, ako. Bakit mo ito ginagawa? Ningning, hindi ko sinadyang kunin ang buhay ng iyong ina. Ako ay sinusubukan lang na alisin si Lubeye. Siya ang iyong ikalimang tiyuhin. Anong uri ng tiyuhin ang nagnanakaw ng kasintahan ng sarili niyang pamangkin? Ningning, magkunwari lang na ngayon. Hindi nangyari. Magiging katulad tayo ng dati. Hindi na tayo makakabalik, Lu Qingzhou. Alam mong ayaw ko na binabantaan ako gamit ang aking pamilya. Lubiye, kaya mo pa, magpatawad. Bakit hindi mo ako mapatawad? Ningning, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Tinulungan kita ng personal na pabagsakin ang isang demonyo. Lu Qingzhou. Simula ngayon. Sa pagitan natin, tapos na tayo. Ningning, Lubeye, teka lang. Dadalhin kita sa doktor.
Isinugal mo ang buhay mo para iligtas ako. Mamamatay akong kasama ka. Ako ay hindi ka hahayaang mamatay. Master Wu. Una, iligtas si Ningning. Alis ka ba? Huwag kang umalis. Nasaan si Ningning? Doon ako. Madam. Nasaan si Lubeye? Ikalimang guro, siya. Patay na siya. Dahil sa akin ang lahat, ako ang dahilan ng pagkamatay niya. Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Nasa likod mo lang ang ikalimang guro. Ano? Hindi ka patay. Anong nangyayari? Bago ko malaman na ligtas ka, paano ako magkakaroon ng kapayapaan? Hindi talaga tumama sa mahalagang bahagi ko ang punyal. Mabuti naman. Siya nga pala, si Lu Qingzhou, siya. Hindi ko siya pakakawalan. Lubeye, kung hindi mo siya tinulak, hindi siya gagawa ng ganoong kabaliwan. Pakiusap, pakawalan mo na siya. Ningning, naisip mo ba ang mga kahihinatnan ng pagmamakaawa para sa ibang lalaki sa harap ko? Si Qingzhou, nabulag lang siya sandali. Napunta siya sa maling landas. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon, tiyak na makakabalik siya sa tamang landas. Walang usapan dito. Sige, umayos ka. Saan ka pupunta? Kung hindi ka pumayag, aalis na ako ngayon. Tigil. Ipinapangako ko. May isa pa akong kahilingan. Gusto ko makita si Mama kahit kailan. Siya. Bilang kapalit, hindi ba dapat may makuha akong kabayaran? May sugat ka pa. Sinabi ng doktor na kailangan mong magpahinga. Pakiusap. Buye. Pinalayas ka ba ng asawa mo? Tumahimik ka. Usap tayo sa negosyo. Buye. Nahanap ko na ang kinaroroonan ni Lu Qingzhou. Malapit siya sa ospital. Ikalat mo na kritikal ang kalagayan ko. Buye. Hindi ka ba nag-aalala sa mga miyembro ng pamilyang Lu na marinig na nagpapakita ka ng kahinaan at gumagawa ng galaw sa likuran mo? Iba na ang sitwasyon ngayon. Dati akong hirap makatulog, hindi ako magtatagal. Pero ngayon, natagpuan ko na ang lunas ko. Buye. Ibig mong sabihin, Ang apoy na ito ay nakatulong sa akin na maalala ang maraming bagay, kabilang ang mga bagay na nakalimutan ko mula pagkabata. Siya, ang tanging lunas ko. ang galing. Ito, sasabihin ko agad sa matandang babae. Hindi na. Kailangan din nating lokohin siya para maging kapanipaniwala ang pagkukunwari. Ningning. Kinidnap kita at ang nanay mo ay kasalanan ko. Hindi ko inaasahan na patawarin mo ako, pero mayroon akong napakahalagang bagay na gusto kong pag-usapan sa iyo. Hindi na kita pagtitiwalaan. Ningning. Sa ilang araw lang, maiintindihan mo na ako ang pinakamagandang pagpipilian mo. Ngayon, si Lubeye ay nasa bingit ng kamatayan.
Sa wakas, mababaligtad na natin ang sitwasyon. Tumpak ba ang impormasyon mula sa ospital? Paano kung mali ito? Paano kung magalit si Lubeye sa atin? Tama. Ang pagkagalit kay Lubeye ay mapuputol ang ating kinabukasan. Totoong totoo ang impormasyon. Ako mismo ang nag-verify. Ang impormasyon ay hindi mali. Si Lubeye ay sinaksak sa puso. Hindi siya makakalagpas ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, mamamatay si Lubeye. Ang buong Lu Group ay magkakagulo. Doon natin masasamantala ang pagkakataon. Hindi natin dapat palampasin ang magandang pagkakataong ito. Totoo nga, ang bagong henerasyon ay higit sa luma. Kapatid, ang ating kayamanan at kaluwalhatian sa hinaharap ay aasa kay Qingzhou. Hahaha. Nandito ka ba para mag-alsa? Lubeye, sa 10 taon mong namumuno sa pamilya Lu, ginawa mo na lahat ng marumi at madidilim na gawain. Panahon na para bumaba ka sa posisyong ito. Oh, ganoon ba? Ninanais mo ang aking posisyon sa loob ng 30 taon at hindi mo pa rin ito nakuha. Masakit yan, di ba? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. 20 taon na ang nakalipas. Ang aking ama ay namatay ng marahas sa isang gabi. Nakalimutan mo na ba talaga ang lahat? Anong ibig mong sabihin? Ano ang kinalaman ng pagkamatay ng iyong ama sa akin? Huwag mong kalimutan. Lubeye, kung may problema ka, ako ang pagbuntungan mo, huwag mong gawing mahirap ang mga bagay para sa aking ama. Marami kang masamang ginawa. Darating na ang karma mo. Ang kasunduang ito sa paglipat ng share. Mas mabuting maging matalino ka at pirmahan mo ito. Kung hindi mo ako sisihin kung hindi ko igalang ang ugnayan ng tiyo at pamangkin. Ito ba ang iyong intensyon din? Ang nasa ilalim ng kontrol ni Lubeye sa loob ng 10 taon. Sa wakas ay nakakakita na kami ng liwanag. Tama. Isang walang awang bastardo tulad mo. Ano ang kwalifikasyon mo para mamuno sa Lu Group? Noong mga panahong iyon, nakita ka namin bata at kaawa-awa. Nawalan ka ng ama. At iyon ang dahilan kung bakit binigyan ka namin ng posisyong ito. Oo. Kung kumalat ang balita na isang panandali ang kawawa ang pinuno ng grupo natin, ano ang magiging itsura niyan? Ang isang nahulog na phoenix ay mas masahol pa sa manok. Iminumungkahi kung bumaba ka na ngayon, bago pa maging masama ang mga bagay para sa ating lahat. Huwag mong kalimutan na tumatanda na ang nanay mo. Kapag namatay ka, wala nang magpoprotekta sa kanya. Tiyo 5, pirmahan mo. Ang isang matalinong tao ay umaangkop sa sitwasyon. Wala na akong natitira pang pagpipilian, hindi ba? Mga bantay. Dalhin si Tiyo 5 at si Gienen, Lu na matanda sa bahay ampunan ng matatanda at alagaan silang mabuti. Ano ang iyong pinagtatawanan? Inayos mo na ang aking pag-alis. Bilang iyong ikalimang tiyo, hindi ba dapat akong masiyahan? Sa panahong ito, nakakatawa ka pa. Lubeye, ano ang dahilan kung bakit ka laging kumikilos na sobrang superior at mayabang, nakakadiri? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, pagkatapos mong mamatay, mamahala ako sa lahat ng pag-aari mo. Kasama si Ningning. Siya ay magiging akin. Ikaw ay magiging isang hindi mapakali na kaluluwa, mapipilitang manood. Ganoon ba? Ningning, anong ginagawa mo dito? Sabihin mo, ano ang ginagawa mo? Ningning, sumasama ka kay Lubeye. Hindi ba dahil may kapangyarihan at impluensya siya? Ngayon, lahat ng ito ay akin. Tingnan mong mabuti. Ako ang tunay mong kapares. Mali ka. Ang taong nagustuhan ko ay ang dating Lu Qingzhou, ang nagpapagaling ng mga sugatan at nagliligtas ng mga naghihingalo, ang Lu Qingzhou na walang pakialam sa katanyagan at kayamanan. Ningning hanggat gusto mo. Pagkatapos nating harapin si Lubeye,
Maaari pa akong bumalik sa pagiging ganoong Lu Qingzhou. Nagsisinungaling ka. Ito ay mula sa iyong computer, ang mga chat log na natagpuan ko. Sabihin mo sa akin, bakit 2 taon na ang nakalipas, bago mo pa ako makilala? Sinimulan mo na bang imbestigahan ako? Bakit mayroon ka nito? Sabihin mo. Jiang Wanning, 22 taong gulang, ay sumali sa mga voluntaryong aktibidad na inorganisa ng ospital ng maraming beses. Gusto ng mga doktor, kaya, mula sa unang pagkikita, lahat ng ito ay maingat na idinisenyo mo. Hindi ganoon. Ningning? Mahal na mahal kita. Tunay na pag-ibig? Nakilala mo si Ningning dahil sa akin? Tama? 2 taon na ang nakalipas? Nalaman mong hindi ako makatulog? At sa aking maikling panaginip, patuloy akong nanaginip ng isang babae na may birthmark na hugis paru-paro sa kanyang collarbone. Kaya ginawa mo ang lahat para mahanap siya. Sinusubukang kunin ang pag-aari ko, si Ningning. Ningning, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Sa 2 taong pagsasama natin, mas alam mo kaysa kanino man kung anong klaseng tao ako. Tama. Matapos mo akong itulak na saktan ang isang tao, kinidnap ang nanay ko. At pinanood mo akong inaabuso, naisip ko pa ring maililigtas ka. Ngunit ngayon, Lu Qingzhou, ayaw na ayaw kita. Gusto mo man o hindi. Ako ngayon ay ang amo ng Lu Group. Huwag mong isiping iiwan mo ako. Bitawan mo. Bitawan ang ginang. Hipuin ang mga tao ko. Sinabi ko bang pwede ka? Bitawan mo. Paano ka pumasok? Ginoong Lu, anong nangyayari? Ang buong kumpanya, hindi ba lahat sila ay iyong mga tao? Imposible iyan. Tatawagan ko na ngayon ang mga guwardiya para alagaan ang iyong mga basagulero. Anong nangyayari? Nasaan ang mga tao ko? Anong nangyari? Sino ang nanakit sa iyo? Lu Chairman Lu, lahat ng mga tao natin ay wala na. Oo. Ako iyon. Sa lahat ng mga taon na ito, wala akong panahon para pamahalaan ang mga gawain ng kumpanya. Akala mo ba patay na ako? Matanda. Madam, Ang Lu Group ay ako mismo ang nagbigay nito kay Beye. Gusto mo itong kunin? Kailangan mong dumaan sa akin. Linye. Si Beye sa mga nakaraang taon ay inaabuso ang kanyang kapangyarihan sa posisyong ito. Ngayon, wala na siyang maraming oras na natitira. Patuloy mo pa ba siyang pagbibigyan? Si Beye, ang nag-iisa kong anak na lalaki. Hindi siya kwalipikado na umupo sa posisyong ito. Ikaw ba ay kwalipikado? Huwag mong kalimutan, ang pamilyang Lu ay umasa sa aking pamilya noong mga panahong iyon upang bumangon muli. Noon, ang iyong ina ay hiwalay na sa ama ni Beye, at ikaw, Lu Dahay, at ang iba pang 3 kapatid na lalaki ay pinalaki ko. Ngayon, gusto mo pa bang agawin ang kapangyarihan at kunin ang trono? Madam, hindi mo pwedeng gawin iyon dahil lang si Lu Beye ay iyong anak paboran mo. Alam mo, naniniwala ako na ang timon ng Lu Group ay hindi dapat matukoy lamang sa pamamagitan ng kanyang angkan, kundi sa kanyang karakter. Karakter? Katawa-tawa. Matapos akong bumaba, ito ay dahil sa mapagpasyahan at walang awang mga aksyon ni Beye na naging nangunguna ang Lu Group sa kabisera. Madam, sa totoo lang, kahit gaano siya kagaling, wala na siyang maraming araw na natitira. Tayo ba, ang Lu Group, ay masisira ng isang taong maikli ang buhay? Sige, kayo, mga walang utang na loob na mga hangal. Beye, sibakin mo silang lahat. Wala siyang karapatan na sibakin kami. Si Lu Beye ay pumirma lang ng kasunduan sa paglilipat ng bahagi. Ngayon, ang taong makakapagdesisyon ay ang aking anak, Lu Qingzhou. Paano mo nalaman na ang kasunduang iyon ay totoo?
Ano ang ibig mong sabihin? Ako mismo ang gumawa ng kasunduan sa paglilipat ng bahagi na ito, ako mismo ang naglagay nito sa safe. Walang nakakaalam ng kombinasyon ng aking safe. Walang magkakaroon ng anumang problema. Maliban kung Ako to. Alam ko na. Tungkol sa plano mo. Nagdesisyon na ako. Ma'am, si Lu Qingzhou ay lumapit sa'yo para lang ibagsak si Fifth Master. Kami. Ayaw ka nang lituhin pa. At saktan si Fifth Master. Ang plano para bukas. May maitutulong ba ako? Ma'am, tutulungan mo si Fifth Master. 2 taon akong naging sangla. Kailangan ko siyang talunin. Ganyan pala. Hahaha. Itong dokumento ng paglilipat ng bahagi, pinalitan ko na ng bago. Walang selyo ang bagong dokumento. Ayon sa batas. Wala itong legal na epekto. Wala kang kwentang lalaki. Nabulag ako sa pagdadala sa'yo sa pamilya Lu. Hindi ko inaasahan. Natalunin ka ng isang babae. Presidente Lu. Hindi, Beye. Siya ang nag-udyok sa amin upang gawin ang mga pagkakamaling iyon. Tama, may pamilya akong binubuhay. Bakit ako maglalakas loob na galitin ka? Oh, ganoon ba? Short-lived G. Class B. Ang mga salitang iyon. Hindi ba galing sa bibig mo? Pai, patawarin mo ako. Dahil nakatatanda ako sa pamilya Lu. Iligtas mo ang buhay ko. Huwag mo akong hawakan. Master Bay, alam kong mali ako. Pakiusap, pakawalan mo ako. Lahat kayo lumabas dito. Ludahay. Ngayon, ikaw na. Ikaw, anong gusto mo? Sinasabi ko sa iyo, noong buhay pa ang aking ama, sumumpa siya na hanggat umiiral ang Lu Group, hindi ako maaaring tanggalin. Lu Beye, inaamin kong lobo ka. Pero kahit gaano ka pa lumaban, hindi mo ako matatalo. Ang lala. Ilabas ang chairman. Para sa susunod, ako na ang bahala. Wah. Ang sumpa ng aking ama. Siyempre, hindi ko ito sisirain. Bakit hindi mo ako palabasin? Lu Beye? Kapag patay ka na, Lu Group akin pa rin. Makapaghintay ako. Malamang mabibigo ka. Ibaba siya. Ano? Lucky. Simula ngayon, si Ludahay ay kukuha ng apelyido ng kanyang ina, Shen. Tanggalin siya sa talaang kanan ng pamilya Lu. Ikaw, Lu Beye, bumabalik ka sa iyong salita. Mamamatay ka sa masamang paraan. Ganoon ba? Shen Dahay, hindi mo pa alam, hindi ba? Ang Lu Group ay hindi na pag-aari ng pamilya Lu. Master Wu, noong araw na sila ng asawa niya ay kumuha ng lisensya, sa mismong araw na iyon, Ibinigay niya ang buong kumpanya sa kanyang asawa bilang regalo sa kasal. ngayon ang kumpanya ay nasa pangalan ni Mrs. Jiang. Loko ka. Ang malawak na yaman ng pamilyang Lu, ikaw ay basta-basta na lang ibinigay iyon sa isang babae. Ano kung ginawa ko? Lu Beye, sinusumpa kita na hindi ka makakahanap ng tunay na pag-ibig sa buhay na ito. Sinira mo ang siglo-gulang na pamana ng pamilyang Lu. Ang ating mga ninuno, kung sila ay nanonood mula sa langit, hindi ka rin nila palalampasin. Ang mga buhay ay hindi ako makokontrol. Kaya, inaasahan mo ang mga patay? Ikaw, Ilang taon na ang nakalipas. Ang utang na dugo sa pagpatay sa aking ama. Oras na para bayaran. Dalhin siya.
Paya? Tumakbo ka. Bitawan mo. Ningning? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa manatili dito. Pakiusap, palabasin mo ako, okay? Pasensya na. Hindi ko kaya. Ningning. Ako lang ang makakapagligtas sa nanay mo. Anong sinabi mo? Nagpa-bone marrow test na ako. Tugma ang bone marrow ko sa nanay mo. Anong problema? Tinulungan ni Madam si Lu Qingzhou na makatakas. Ano? Ning, halika dito. Lubaye. Pakawalan mo siya. Alam mong imposible iyan. Kung hindi ka sasang-ayon, mamamatay ako sa harap mo. Ma'am, nababaliw ka na. Siya, huwag mong saktan ang sarili mo. Sumasang-ayon ako. Maghanda ng sasakyan. Papalayasin ko siya. Master Wu. Humanda ka na. Opo. Sasama ka sa akin. Magmaneho ka. Master Wu. Nagkasabay na tumakas si Madam at si Lu Qingzhou. Tama na. Bitawan mo. Ningning. Iniligtas lang kita para sa nanay ko. Sana, hindi ka nagsinungaling sa akin. Ningning. Wala ka bang tiwala sa akin? Inaamin ko na noong una, lumapit ako sa iyo na may ibang intensyon, pero mahal na mahal kita. Hindi na ako magtitiwala sa iyo. Siya. Pwede akong mag-donate ng utak ng buto sa nanay mo. Pero may kondisyon ako. Hiwalayan mo si Lu Beye. Ikaw, Ang babaeng hindi ko maaaring makuha. Hindi rin niya maaaring makuha. Oh. Ningning, hindi mo kayang iwan siya. hindi. Natatakot lang ako na hindi siya pumayag. Ningning, alam mo na mas alam mo kaysa kanino man, ang taong pinaka-importante kay Lu Beye ay ikaw. Kung babantaan mo siya ng sarili mong buhay, gagawin niya ang lahat. Fifth Master, talaga bang hindi ka magpapadala ng kahit sino para hanapin ang kinaroroonan ng misis? Hindi ako naniniwalang siya ay muling nagkaroon ng damdamin para kay Lu Qingzhou. Sa madaling panahon, babalik siya ng masunurin. Fifth Master. Isang pakete mula kay Mrs. Fifth Master, saan ka pupunta? Siyempre, ako mismo ang magdadala kay Ningning pabalik. Naipadala ko na ang divorce papers. Pwede na ba tayong pumunta sa ospital? Pwede naman bukas. O baka naman. Ningning, kahit ang huling gabi nakasama ako, nakakadiri ba talaga? Hindi naman. Natatakot lang ako na baka mabaliw si Lu Beye. Liblib ang hotel na ito. Hindi niya tayo mahahanap. Matulog ka na. Bukas sasamahan kita sa ospital. Sana tumupad ka. Ito na ang huling beses na magsisinungaling ako sa'yo. Itong gatas. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ningning, alam mo ba kung gaano ako nagsiselos? Yang demonyong si Lu Beye. Bakit sa panaginip, siya ang laging mayo ng maraming beses? Wala na akong pag-asa sa buhay. Ningning, sumama ka sa akin sa impyerno.
Anong ginawa mo kay Luching Joe sa hotel? Tulong. Lahat, lumingon kayo. Woye, binigay lang ito ng may-ari ng hotel. Tingnan mong mabuti. Sino ako? Lu Baye. Hindi mo ba ako hihiwalayan? Hindi ako makikipaghiwalay. Ikaw ang nagsabi niyan. Huwag kang magbago ng isip paggising mo. Ang aga-aga. Ningning, saan ka pupunta? Tungkol sa kagabi, Ikaw ang nagsimula. pwede mo naman akong itulak. Legal na kasal tayo. Ginagawa ang tungkulin ng mag-asawa. Anong masama doon? Ex-husband mo lang ako. So, Ningning, ibig mong sabihin, hindi mo inaamin ang nangyari kagabi? Hindi. Tama. Si, ipapadala ko ang video kagabi sa lahat ng news outlet. Ipapaalam ko sa lahat, ikaw, Jiang Wanning, kung paano mo ako ginawan ng masama. Lu Baye, wala ka bang hiya? Kung gayon, opisyal mong ibigay sa akin ang nararapat na lugar. Si, Kung gayon, ang kasunduan sa diborsyo kagabi. ay walang bisa. Iyon. Si Luching Joe ang nanakot sa akin. Ang bone marrow lang niya ang makakapagligtas sa nanay ko. Kaya naman ako, Ma'am, mali po ang inyong pagkakaintindi. Ang tanging tumugma sa bone marrow ng inyong ina, si Fifth Master lang. Noong unang nagkasakit ang iyong ina, si Fifth Master mismo ay sumama sa iyong ina upang mag-match ng bone marrow. At pinirmahan pa niya ang consent form para sa transplant. ano? Ang isang bagay na ganito kahalaga, bakit hindi mo sinabi sa akin? Siya ang aking biyenan. Tama lang, nailigtas ko siya. Iyan ay katawa-tawa. Paano kung magkaproblema sa operasyon? Ikaw ang nag-iisang anak na lalaki ng iyong ina. Sabi ng mga doktor, hindi ka aabot ng 30. Paano mo naman naibigay ang bone marrow sa aking ina? Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari. Gusto kong makasama ka sa buong buhay ko. Kung may mangyari, ibibigay sa iyo ni Lucky ang divorce papers. Ibibigay niya sa iyo. Ningning, titiyakin kong makakawala ka ng malinis. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ayaw kong may mangyari sa iyo. Ito ang unang pagkakataon na marinig ko ang mga matatamis na salita mula sa bibig ni Ningning. Saan ka pupunta? Sa ospital para sa full check-up. Fifth Master, lahat ng gamot ay may side effects. Bukod pa, ang mga gamot na ito, hindi mo ba sinubukan dati? Tumahimik ka. Ano ang ginagawa ninyong dalawa? Nanay, anong ginagawa mo dito? Sa tono mo, parang hindi ako welcome.
Kung hindi ako mismo dumating, gaano katagal mo itong itatago sa akin? Madam Lu, alam mo na pala. Oo, alam ko. Pasensya na, Madam Lu. Pinirmahan ni Lu Beye ang consent form para sa bone marrow transplant dahil sa akin. Huwag mo siyang sisihin. Ikaw, pilyong bata. Hindi kita sinisisi, yung lalaki ang sinisisi ko. Gaano katagal nang nakatira si Waning sa bahay ng pamilya Lu? Bakit hindi ka pa nag-aayos ng handaan sa kasal? Gusto mong manatili si Waning na walang titulo? At makasama ka ng ganoon katagal? Madam Lu, sa totoo lang, mayroon na kaming marriage certificate. Talaga? Seryoso? Kinuha ninyo ang certificate at tinago sa akin? Bilisan mo, baguhin mo ang tawag mo sa akin at itawag mo akong nanay. Ito ang minanang jade bracelet ng pamilya Lu Waning. Ibinibigay ko ito sa iyo ngayon. Huwag mong hayaang makawala ng madali ang batang ito. Ang manugang ng pamilya Lu dapat pumasok sa bahay ng may karangalan. Madam Lu, huwag. Huwag, ito ay napakahalaga. Ang pagbibigay sa iyo ni nanay ay nangangahulugang kinikilala ka, ikaw ay manugang ng pamilya. Lu, kunin mo. Nanay, Oho, saan ito? Dito nagsimula ang ating samahan. Ikaw ang maliit na batang lalaki na nakilala ko sa ilalim ng punong kahilingan noong mga bata pa tayo. Oo, kung hindi dahil sa kamote na ibinigay mo sa akin, namatay na sana ako 20 taon na ang nakalipas. Madaling araw pa, mag-ingat ka ba? Anong masama sa paghalik sa asawa ko? Hindi, tayo na. Si, kahit anong sabihin ng asawa ko, mauna ka nang maghilamos, may gagawin ako. Panglimang guro. Oh, Ano ito? Ning, utang ko sa iyo ang tamang panunuyo. Ning, pakasalan mo ako. Si, Pasensya na, sige lang. anong problema? Nanay, Ningning. Salamat kay Beye. Kung hindi, hindi ko sana nakita ang kasal mo. Lumaki ka na, naniniwala si nanay na ang lalaking pinili ni Ningning ay tiyak na pinakamahusay sa mundo. Sige, sana ay magkaroon ka ng payapa at masayang buhay. Si, Ningning, ikaw lang ang akin. bakit ako maniniwala sa'yo? Bigay mo sa akin ang antidote. Ningning, tuwing makikita mo ako, antidote lang ang hinihingi mo. Wala ka na bang ibang gustong sabihin? Wala na akong sasabihin sa'yo. Para sa ating nakaraang damdamin, payo ko sa'yo, tumigil ka na sa pagtakbo. Bumalik ka habang kaya mo pa. Bumalik? Pwede pa ba akong bumalik? Simula nang maging kriminal ako, walang balikan na ang buhay ko. Kung bibigyan mo lang ako ng antidote,
Baka si Beye. Ningning, nagbago ka na. Tinatawag mo nga ang isang demonyo ng sobrang lapit. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ningning, pumunta ako sa kasal mo ngayon. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan? Isang buwan ang nakalipas. Ang dapat na nagpakasal at nagsama ay tayo. Kasalanan lahat ni Lubeye. Pinaghiwalay niya tayo. Kung hindi dahil sa kanya. Tama na. Ang sumira sa atin ay hindi si Lubeye, ikaw. Alam mo sa puso mo, mula sa simula, ikaw. Ang sadyang nagdala sa akin sa harap ni Lubeye. Para lang mawalan siya ng kontrol, bigyan siya ng kahinaan, para siya ay ibagsak. E ano kung ginawa ko? May utang siya sa akin, Ningning. Bakit mo ako ipinagkanulo para sa kanya? Bakit ka nahulog sa kanya? Lu Qingzhou, kailangan mong itigil ang iyong kabaliwan. Saktan ang iba at mapapahamak ka rin. Hindi ba ang simpleng katotohanan iyan malinaw sa iyo? Ibigay mo sa akin ang antidote. Huwag mo akong patawagin ng iba. Hahaha. Antidote? Walang antidote. Anong ibig mong sabihin? Galit na galit ako kay Lubeye. Bakit ko siya bibigyan ng pagkakataong makatakas sa kamatayan? Ningning? Ang awa sa iyong kaaway ay kalupitan sa iyong sarili. Ano ang ginawa mo? Lagi ko siyang nilalason mula noong 2 taon ang nakalipas. Malapit na, ang insomnia ay magiging dahilan para maging ganap siyang baliw. Ningning. Ang isang baliw na tulad niya, mamahalin mo pa rin ba siya? Baliw ka. Pakawalan mo ako. Ningning. Sa pagkakataong ito, wala akong gusto. Gusto lang kitang dalhin sa lugar na tayo lang dalawa. Lu Qingzhou, hindi ka makakatakas. Bumalik ka. Bakit? Sa pagitan namin ni Lubeye, pinili mo siya. Ang pag-ibig ay hindi itinayo sa kasinungalingan. Pasensya na. Kung maaari tayong magsimulang muli, sa susunod na buhay, pipiliin mo ba ako? Uwa. Hihintayin kita sa susunod na buhay. Kung maaari. Sana hindi mo ako makalimutan. Ano ang gagawin mo? Pakawalan mo siya. Lubeye, ang hirap talagang talunin ka kahit minsan. Lu Qingzhou. Kung malinaw ang isip mo, hindi mo dapat dinala tayo ang ating personal na bagay sa isang babae. Oo, ang pinakamalaking pagkakamali ko ay isa panganib si Ningning. Ibinigay ko siya sa iyo mismo. Pero wala kang karapatang manghusga sa akin. Napunta ako sa ganitong kalagayan dahil lahat sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Mula noong ipinanganak ako, nabuhay ako para sa iyo. Nag-aral ako ng medisina para sa iyo, pumasok ako sa pamilya Lu para sa iyo. Hindi mo alam ang lahat ng ito, di ba? Dahil sa iyo, kinuha mo ang nobya ko. Dahil sa iyo, nagdepress at nagpakamatay ang nanay ko. Dahil sa iyo, namatay ng may pait ang tatay ko. Lubeye, hindi pa ba sapat ang mayroon ka? Bakit mo pa kailangang kunin ang ningning ko? Kahit mamatay ako, sisiguraduhin kong maranasan mo ang sakit ng mawalan ng minamahal. Ayos ka lang? Sa totoo, hindi niya ako sasaktan. Mula nung kausapin niya ako sa kotse. Alam ko na. Yung lason, kung mamatay siya, wala kang antidote. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Ningning, ikaw ang antidote ko. Kung nandito ka, hindi ko kailangan ng antidote. Sana sa susunod na buhay, pwede mong piliin ang sarili mong buhay. Pasensya na. Nagsinungaling ako sa'yo sa kotse. Hindi sa susunod na buhay o sa kasunod na buhay, hinding-hindi kita pipiliin. Malamig sa labas. Balik ka na sa loob. See. Kaya, para sa sanggol sa tiyan ko, anong magandang pangalan? Tawagin natin siyang Lu Chaoyang. Araw-araw, sumisikat ang araw.
Fifth Master, Madam. Si Madam Jiang at ang matandang babae ay naghihintay sa'yo sa bahay. Si